Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon itong naging reaksyon ng mga senador, no, sa panawagan nila. Di ba, nanawagan sila na mag-resign si Secretary Duque. Tapos hindi siya nag-resign at sinabi ng Pangulo na stay put ka lang dyan. Ngayon, ang reaction na nila, itutuloy nila yung panawagan sa pagre-resign at saka yung, again, investigasyon sa mga kapalpakan, no? Sa madaling salita, sa mga kapalpakan nito ni Secretary Duque. Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, no? Dahil ito lang ang tanging channel na mayroong kinikilingan at mayroong pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Okay, kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin. No? Mga kapatid, narito tayo ngayon, nahaharap tayo sa quarantine. Diba? Enhanced community quarantine. Pang ilang araw na natin to. Hindi ko na rin matandaan, pero magtatapos supposedly sa April 30. Ang dami na nanawagan na magtulungan tayo. Yung mga mayor, nasa forefront sila ng laban na to. Ang dami na nanawagan na tulungan natin. Maraming mga private individuals, mga corporations, miski nga yung mga oligarchs na sinasabi ng ating Pangulo, tigil muna ang away. Tumutulong, no? Vice President na talagang walang puknat noon, tumigil para tumulong, no? Kahit sa maliit niyang paraan, tumulong. Kaya nga nung sinasabi nung isa sa mga tauhan ng Anti-Crime Commission na imbestigahan dahil sa pagtulong, sinibak ni Pangulong Duterte, no? Tanging Senado lang. Iba yung tingin nila ng pagtulong. Sa kanila, business as usual. Kung ano lang yung trabaho. Hinamon sila ni Yorme, di ba? 24 lang kayo, magpakita kayo ngayon. Time na to, tumulong kayo, no? Importante po yun sa moral ng mga mayor, ng mga governor, ng mga frontliners na sa panahon ngayon, yung mga hinalal natin na buong bansa, ng buong bansa, katulad ng mga senador, tumutulong, no? Na-discuss na natin yan, bakit sila nananawagan ng resign si Duque? Para naman meron silang silbi kunwari. Wala di ba? Ano nila rito? Yun lang, no? Resign si Duque. Actually, no? Yung wrong timing na lahat itong ginagawa ng Senado. Okay. Yung sinasite kasi nila na example, bakit nila pinagre-resign si Duque, yung lack of foresight, yun doon ako bumibilib sa mga tao na to. Lack of foresight. Pero ang kino-quote nila na lack of foresight, yung panahon pa na sila ay nagkaroon ng investigasyon. Kailan pa yun? January pa yata yun o February. March, April, iba na po. Alam nyo yung laban sa COVID-19, araw-araw may mga bagong panyanyari. Sila yung walang lack of foresight. Kung nakita na sana pala nila yan nung investigasyon nila, January yata o February investigation, dapat noon pa sila nagsabi na eto, walang kwentang pinuno to, pag-resignin na natin. Dapat noon pa yung resolution niyan. It's too late na ngayon, di ba? Iba na ngayon, kasi ang hinihimutok nila, eto kasi yung yung buong play ng gusto nilang palabasin pa rin, kahit it's too late in a game na, gusto pa rin nilang palabasin na lahat ito ay kagagawan lang ng mga tao sa pamahalaan. Ang dinadanas nating COVID-19 na to ay pamahalaan. Ano talaga yung ugat niyang mga pa-resign-resign yan?
pamahalaan lang yan. Kaya pag pinag-resign mo yung mga involved dyan, masosolve na yung problema. Tama ba yun? Pandemic po to. Alam na nga ng mga pangkaraniwang viewers ko na hindi talaga to pandaigdig po to. Yung US nga na napakayaman, hirap na hirap silang lutasin. Anyway, naroon pa rin sila sa script na yun. Na kung, di ba? Kung gumampan lang yung mga tao ng pamahalaan, hindi sana natin to dinadanas. Ang hamon ko nga, simple lang eh. Yung pinagmamalaki nila noon, nang hindi na nila maipagmalaki ngayon, ano ba yung sinasabi kasi nila? Alam nyo ba na pangatlo tayo? Ulit-ulitin ko, no? Ito kasi yung script nila na hindi na umuubra ngayon. Ang script kasi nila, galing yan sa China, Hubei. Dapat noon pa, nagdeklara na tayo na huwag tayong magpapasok ng mga taga-China. Dapat noon pa, yung mga dapat at saka noon, di ba? Noong around January. Pero dahil hindi so nag-uugat, pag tinanggap mo yung description na yun, sino ba yung nagpapasya? Di ba? Sino yung nagre-recommenda? Si Duque. Tama yan noon. Actually noon, ganyan yung pananaw ko. Ang bagal naman rito mag-recommend. Ang halimbawa ko nga niyan, sila yung mga mabibilis na mag-recommend, di ba? Sabi ko nga sa pillbox, nung pumutok, wala pa na gano'n nararamdaman yung mga tao. Bawal kayo dyan. Ganun ng pillbox eh, di ba? Ganun sana. Eh, tapos na tayo ron sa stage na yun eh. Pero ilang araw lang yun. Parang matter of 2 days lang. 2 days lang yung hinuhumutok nila na yun. At meron sila kasing magandang halimbawa nung wala pang COVID-19 sa Singapore. Eh ngayong meron na rin, hindi na nila maibigay na halimbawa yung sa Singapore na maagang nagsara. Kasi pinakamaaga, Marshall Island, Singapore, tapos Pilipinas. Pangatlo nga tayo sa pinakamabilis na nagsara ng border sa China. Ngayon, dati may example pa sila na Singapore. Tignan nyo Singapore, wala silang kaso ng COVID. Eh ngayon, libo na rin. Sa liit ng populasyon ng Singapore, libo rin ang kanilangan. Hindi na nila maging halimbawa. Ngayon, nagsasarili na lang. Imagine niyo yung foresight. Sino ba sa atin noon January, ang nakakaalam na ganito talaga tong pandemic na to? Sinusunod natin yung DOH eh. Ganun nga kasi si Duque, di ba? Okay, nariyan na tayo eh. Pagkatapos ba niya wala nang ginawang paraan yung gobyerno? Meron. Late na yung panawagan nyo, enhance. Ano na tayo, di ba? Community quarantine. Tapos na nga yung community quarantine, 2 araw lang. Nagkaroon ng enhanced community quarantine. Very late. Sila yung walang foresight. Ibig sabihin, noon pa nila natuklasan na palpak si Duque. Noon daw nakapasok dito, hindi niya matrace kung sino-sino yung mga nakasakay. Yun yung sinasabi nila, di ba? Hanggang ngayon. Eh, kailan yun? January or February? Yung investigasyon na yun. March, April na po ngayon. Late na yan. Kung yan yung ibabatay. Ngayon, nasa gitna na tayo ng ECQ. Wala pang ECQ nun eh. Nauna nga tayo. Ngayon, hindi nila maipagmalakihan. Una tayo sa community quarantine. Kaya nga hindi lockdown ang tawag dyan. Dahil unang-una tayong magla-lockdown. Kung sakasakali sa labas ng China. Ang point ko lang dito mga kapatid, tama na yung tinatahak ng gobyerno ngayon. Actually, tayo unang-una eh. May iba ng mga problema. Yung katigasan ng mga ulo, ano yung mga sumulpot na problema, di ba? Problema ng DSWD at saka ng mga barangay, local government, iba yung nakalista. Mas marami yung nakalista dun sa local government. O ano ngayon ng pasya? Bigyan nyo na kung sino sa tingin nyo mga mahihirap. Tsaka na natin i-validate. May 15 days pa tayo i-validate. At pag meron silang nakita na hindi karapat-dapat, may mananagot na yung, di ba? Ganun po.
day by day po yung pagtugon. Etong mga senador, ang tinutugunan nila yung noon pang January. Late na po yan. Bakit nila ini-insist na ganyan pa rin? Kasi ayaw nilang i-recognize na ang pinakamagandang plano, isa sa may pinakamagandang plano dito sa Pilipinas. Ang problema dito, sasabihin naman nila, kasi eto pa isang pinapasok nila na imposible dito sa Pilipinas. Bakit may mga bansa na hindi kinakailangan ng mag-quarantine pero natugunan nila katulad ng South Korea, etc. etc. Iba po yung kultura ng mga tao ron. Dito nga naka-quarantine na, binibigyan mo na ng ayuda eh. Ano yung nakikita natin binigay sa mga ayuda? Pinansugal, hindi po lahat ha. Sabihin nyo na naman, hindi naman lahat nagsusugal. Hindi po lahat. May nakikita tayo, pinansugal, nagsabong, nagtong-its, nag-inuman. Kabibigay, meron pang bumili ng droga. Kabibigay pa lang ng ayuda. Ang point ko mga kapatid, yan dapat yung tinitignan nila ng Oversight Committee. Hindi na, kasi ganito eh. Gusto nyong pag-resignin. Hindi nag-resign. Sabi ng Pangulo, hindi ko tatanggalin sa pwesto. Tapos na. Wala namang, sabi nyo nga, nung hinahamon kayo ni Yorme Isko, sabi nyo nga, hindi naman nyo trabaho. Diba? Kayo nagsabi niya, mga senador, hindi nyo naman trabaho yung magbalot ng mga sardinas at bigas. Tama yun, hindi nyo talaga trabaho. Mas lalong hindi nyo trabaho yung magtalaga ng mga sekretary. Trabaho yan ng Pangulo. Kung hindi pumayag yung Pangulo sa suggestion nyo, hanap na kayo ng ibang masasuggest para sa ikabubuti ng bayan. Yun lang naman ang kaya nyong gawin ngayon. Ang dami nyong pwedeng pagtuunan ng pansin. Kasi pag sinunod kasi yung sinasabi nyo, yan pa yung nakita nyo noong January pa eh. Yan pa yung nakita nyo nung nag-iimbestiga kayo. Ngayon bang community quarantine, si Duque pa rin ang problema? Hindi na, di ba? Tignan nyo yung mga sinasabi ni Po. Binabasa natin eh, di ba? Ano ba sinasabi ni Grace Po? Dapat yung malawakang mass testing, panay dapat eh. Di ba? Alam nyo na nung una na konti lang yung mass testing, yan nga yung resulta ng inyong investigasyon eh. Alam nyo na nung una pa na konti lang yung mass testing at sinabi na rin na parating na. Mass testing yung testing kit. Ngayon, marami na, pwede na mag-mass testing ngayon. Yun yung sinasabi natin mga kapatid. Hindi sa ayaw natin ng mass testing. Hindi siya practical noon dahil wala naman tayong testing kit. Nung nagsimula nga yan, yung para lang ma-determine natin, sa Australia pa tayo nagpapasuri. Imagine niyo yun, itatakbo pa sa Australia. Kailan lang yun? Noong January din yun. Ngayon, dito na sa atin. Ang point ko lang, tumugon po kayong mga senador, yung issue po ngayon. Ano yung nakikita ninyong problema sa economic, sa enhanced community quarantine? Yung po yung tugunan natin. Kaming mga nanonood, alam namin ang problema eh. 'Di ba? May mga lugar na hindi kaya ng mayor na kontrolin yung kanilang mga tauhan. Saan yan? Tukoy na rin natin sa Quezon City. Kayong 14 senador, pumunta kayo sa Quezon City, doon kayo magtingin kung ano yung magagawa ninyo. 'Di ba? Las Piñas. O yun, yung mga may traffic. Bakit may traffic yan? Community quarantine. Puntahan nyo ron. O kung hindi man kayo pupunta, yung inyong mga tauhan. Yun yung aralin nyo. Yung mga paano tutugunan tong mga to. Kasi very busy na. DSWD, very busy na sila na mamigay ng ayuda. Sino yung dapat bigyan at sino yung hindi bibigyan. Ang very busy po itong gobyerno na to para magpalit pa ng, di ba? Very practical kasi. Magpapalit ka ngayon na health secretary, aaralin niya na naman lahat. Day by day, importante po ngayon. Ang problema lang ni Duque, hindi siya politiko. Kaya hindi siya mahilig yung magagandang pakinggan. Sa inyo, politiko kayong mga senador, magagandang pakinggan lang yung sinasabi nyo, pero walang sense yan eh. Nagkagulo kayo sa 14.
pumirma kayo dyan. Anong sense niyan sa bayan? Wala po. Pag-aralan nyo na lang yung kung saan may kaguluhan ngayon. Anong problema natin sa Maynila? Bakit ang galing na mayor? Bakit may nagpapatupad, may mga nagpapaboxing pa? Meron pang mga nagpapasabong dyan? Ano yung problema? Yun yung tugunan nyo. Ito kasing solusyon natin, okay na to eh. Diba? Pinakamaganda na tayo sa culture natin. Kinakailangan mo talaga. Hindi po ubra sa atin, may nagsasabi sa Inquirer. Walang quarantine ng South Korea. Una, ako nakarating ako sa South Korea. Inaral po namin doon actually. Gulat nga ako, bakit ako kasama dito? Pinag-aaralan yung health system nila. Way back, ilang taon na ba yung nakakaraan? Wala pa itong mga pandemic. Ang tindi ng health system doon. Yung sa atin po, yung barangay health center natin, ang katumbas ng health center nila doon, parang ospital na natin. Health center lang po yun, sa community lang. Pero, ilang floor yun, tapos parang ospital. Ganun po sila sa health system nila. Kaya malabo po tayo kumpara doon. At ang tao po roon, compare sa atin, ang mga tao po ron sa South Korea, mas disiplinado, marunong sumunod, at isa pang bagay, wired sila. Diba? Ibig po sabihin, traceable lahat, dahil lahat sila may computer sabi, lahat sila may mga cellphone na nade-detect kung nasan ka. Pwede po yun sa Korea. Dito, ID system lang, pinoproblema natin eh. Diba? Yung national ID lang, pinoproblema natin kung paano natin ipapatupad. Hindi po nyo pwede ikumpara yung Korea dito sa atin. Tama yung Pangulo eh. Imagine niyo kung hindi tayo nag-ECQ. Kung tuloy lang ang trabaho lahat, tuloy lang ang lahat. Isang LRT lang na may COVID-19, umubo sa seksikan na LRT at MRT. Ano mangyayari sa atin? Iwas lahat yun. Yung buong LRT na yun. May COVID na yung lahat. Hindi nyo ma-appreciate to kasi ang hinahanap nyo kasi ano yung fault finder kayo sa panahon ngayon. Tama yun. Pero makakakita at makakakita kayo. Ang tanong, yung ba nakita nyo na fault, pag nilutasan nyo ba yun, yun na yung sagot. Hindi rin naman eh. Ibig sabihin, ang pinakapangunahing problema ba ngayon natin sa ECQ, etong si Duque. Kasi pag tinanggal mo ba si Duque, wala na tayong problema. Meron pa rin naman. Ang problema natin ngayon, paano madidistribute ng maayos yung mga ayuda ng pamahalaan para hindi na labas ng labas. At itong mga tao na to, kung paano sila, kung may ayuda na sila, hindi nila gagamitin sa bisyo. Paano mong hindi papalabasin yung mga tao at nagsiseksikan sa palengke? Punta kayo sa palengke, wala nang social distancing dahil nga lahat gustong mamalengke. Yan yung dapat pinoproblema nyo, hindi si Duque. Kasi ang susunod dyan, poproblemahan nyo na naman yung papalit kay Duque. Walang katapusan, pag-re-resignin nyo na uli. Hindi nakakalutas yun. Hayaan nyo ng Pangulong maglutas ng mga ganong problema. Kung gusto nyo makatulong, punta kayo sa field. Ano yung nagaganap? Bakit may traffic sa Las Piñas? Napakasimple. Kung ako meron mga tauhan, ganun gagawin ko eh. Bakit may traffic sa Las Piñas? Bakit dito sa Quezon City, bakit ang titigas ng ulo ng tao riyan? Punta ka rin sa barangay na may nagrarally. Anong problema nyo? Bakit kayo rally na rally? Yun po yung suggestion ko sa inyo. May mga tauhan po kayo sa field. Ako nga walang tauhan. Alam ko yung mga dapat tutukan eh. Diba? Alam natin yan. Hindi mo na dapat problemahin si Duque. Kasi itutuloy lang nung susunod kay Duque yung ginagawa ngayon. Aaralin niya pa kung ano itutuloy niya. Hindi siya practical. Dito na tayo lagi sa practical. Anong kulang natin sa mass testing? Testing kit? Ano maitutulong mo dyan bilang senador? Anong problema natin?
Sa ospital na yan, bakit walang, bakit may mga, na walang kwarantina? Lutasin nyo. Doon kayo magbigay ng suggestion. Diba? Meron kayong mga pondo pa siguro. Ito, paggawa natin tong kwarantina na to. Hikayatin nyo yung, alam nyo po mga kapatid, napakasimple lang yung mga quarantine areas. Kung ako lang mahusay hindi nyo na kailangan magtayo. Tiwangwang ang eskwelahan ngayon, walang pasok. Ginagamit natin yan pag may bagyo, may lindol. Bakit hindi natin pwedeng gamitin kwarantina ngayon? Yan yung noon ko pa naiisip na hindi pa pwede. Pwedeng, yan ang isuggest ng mga senador. Kung kayo nag-iisip talaga, anong problema? Kwarantina. Kasi umuwi pa sa bahay. Sabi ng mga Chinese doktor, kahit yung may mild symptoms o walang symptoms, i-quarantinan sa isang pasilidad, wag sa bahay. Paano mo i-quarantina yun? Yung magkapit bahay nga, dikit na yung bahay. Di sa loob pa ng bahay, hawa-hawa na yun. Ibig ko sabihin, ihiwalay nyo na kagad. Ang daming eskwelahan ngayon, elementary school, high school, total naman, pagkatapos na tong lahat, pwede nyo namang kayang patayin naman yung virus niyan sa loob ng eskwelahan. Hindi na kayo kinakailangan magpatayo ng mga panibagong structure. Nariyan na yung mga school Pwede na yan, lalagyan nyo na lang ng higaan. Hanggang dito na lang mga kapatid, hanggang sa muli natin pagkikita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratilis po.